Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di napag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. It's a movie. What the nice one. My neck is blue. Flashing eyes. All this is so. Hey, yo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang 4.5 season ni Norman Mangusin sa kanyang teleserye na kung saan ay binalik na po niya ang kanyang sigla. Habang tumatagal ay pabalik na po
ang ugali ni Norman Mangusin, mga kaplastic. Bakit ko to nasabi? Ito, panoorin na lang po natin yung video mula sa isang post niya na bago kay Food Genius. Pasaring niya kay Food Genius, mga kaplastic. Ay mangangamusta lang. Nakakahiya sa'yo, food poison. O, yan. O, para naman, meron kang maipopost. Welcome back. Maipost, dito ka kumikita, food poison. Kaya, iyaan mo nang kumita at pandagdag sa kabuhayan mo yan. Diba? Panis. Vanitech Restoration ay mangangamusta lang. Nakakahiya sa'yo, food poison. O, yan. O, para naman, meron kang maipopost. Bumalik na. Maipost. Bumalik na naman ang sigla ni Norman, mga kaplastik. At ito na nga po yun. Gaya nga ng narinig nyo, mga kaplastik, base sa post ni Food Genius, mga kaplastik, kung dati ang tawag sa kanya ay Food Bobo, ngayon naman ay Food Poison naman. Food Poison naman ang tawag kay Food Genius, mga kaplastik. Bah, talagang hindi niya mapigilan ng sarili niya na maglabas ng sama ng loob at mapagtripan na naman niya ulit o nagpapatrip na naman ulit o trippings na naman ulit si Norman Mangusin sa mga kaaway niya sa social media. So inaantay na lang natin kung ano ang masasabi niya sa laban nila ni Makagago at Zapman. At saka yung update, mga kaplastik, sa mga sinampa niyang kaso sa mga kaaway niya sa social media. Bakit hindi natin nalalaman niya yun hanggang ngayon, ha? Wala po siyang sinasabi sa mga live stream niya at ang mga kalagayan niya kung okay na ba ang kanyang kaso, since sinabi lang naman niya yung mga nakaraang atraso niya way back 2000, 2004 o 2020, 5 years ago, 6 years ago, ay sinabi niya doon na wala na, acquitted na daw. Pero wala pa rin naniniwala sa opinyon kay Norman Mangusin. Kasi nga, sanay naman tayo na talagang napakasinungaling na nilalang nito. Netong ulikbang nilalang na ito, mga kaplastik. Siya kung may halo man, eto po, halo man. Ay nako. So magtungo naman tayo bago tayo magtungo dun sa ating tatalakay. Actually, ang tatalakayin po natin ay ang tungkol dun sa inireklamo ng isang OFW kay Rapi Tulfo in Action regarding sa kanya na nabanggit yung pangalan Francis Leo Marcos doon sa tanong ni Rapi Tulfo, mga kaplastik. So bago tayo magtungo dyan, may bago na naman tayo narinig dito na kung saan ay may mga sabwatan daw. At ito naman po yung tungkol naman kay Rosmar Tarn. So tingnan natin muna yung dito sa una. Panoorin natin to. Totoo daw ba yung 10 million na binigay mo kay Amy? Patarantaduan lang yun. Patarantaduan yun. Okay. Napilitan ka lang, Thank you. napilitan ka lang Inano lang sa akin yun. Tinuro lang sa Hello. boss. Susunod na magsalita ka ron, Oo. sabihin mo na kayo ang magsitigil na, putang ina nyo, murahin mo na. Okay. Magsitigil na kayo, mga putang ina nyo. Eto katotohanan.
Ha? Lahat ng mga halos karamihan na ginamit ni Aimee na pera galing kay Boss Epelem. Gusto nyo kamo ako maglabas ng ebidensya? O, sabihin nyo dyan sa senador nyo kamo. Sabihin mo magkasama tayo, kasama mo ako. Nung winidraw ko sa bangko yung pera, at pinatid natin sa Tigi para sa San Juan. The following days, binigyan ko uli ng another 5 million. Gusto mo ipabasa ko yung text message ni Aimee? Gusto mo sabihin ko sa inyo tunay na number ni Aimee? Kaya magsitahimik kayo dyan. Hindi mo. Okay. Kung merong pinakamaraking hirap sa kanilang lahat, magmula pa kamo ng 2010 election o 2007 election, si Boss Epelem yun. Okay. Hello? Boss. Okay, talagang pinanglanan mo na si Aimee, ha? Senator Aimee nga lang, hindi ko na binuong Marcos. Ito naman mga vlogger mo, pinaglalagay Senator Aimee Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binibigay. Hindi, ganito yan. Wala ka pinangalanan, pero pagka dinitpit ka, isa lang ang sasagot mo dyan. Wala. Apo. Nandun ako sa bahay eh. Nung nag-prepare kami ng pera ni Boss Eftel eh. Yun, sasagot mo. Okay, natid pa namin yung unang 5 million sa sa Tigi Bara. Pagka sabihin mo, opinion mo yan, nasasaktan na ako sa boss ko eh. Ano? Pag tinanong ni Beth, wala ka naman dun, bago ka lang. Anong wala? Ako ang unang sekretary ni boss. Hindi lang ako magpakilala. Bago pa kayo dumating, tama ni Aida. Hindi mo. Ako unang sekretary ni boss bago pa kayo dumating ni Aida. Kaya lang ako umalis dahil yung anak ko Nagbuntis ako. hindi, nagkasakit yung anak ko. Si Lucas. Nagpaalam ako. Kaya ang pumalit sa akin, si Ara. Yun. Pumalit sa akin si Ara. Tapos nung nawala si Ara, si Tricia. Tapos nawala si Tricia, bumalpuli ako. Diba? Ayun ang sasabihin mo, parang wala akong alam dyan. Kung opinion mo yan, ano ako? Pati yung pagkain nyo ng lunch sa Stone Grill ni Aimee, alam ko. Anong taon yan, boss? Ha? Anong taon? Hindi alam. Ano na? Anong taon? 2019, before election. Okay. Diba ang election May? May. Yun, April 2019. Okay. Tsaka yung video nga ni di ba, ni Tatay Digo, kumakalat ngayon. Yung si Aimee daw, nagbigay sa kanya ng pera pero inutang lang. Napanood ko na yun? Hindi. Hindi pa rin. Basta wala akong alam dyan, basta ikaw, opinion mo yan dahil nasasaktan ka na. Sige na. Okay, sige. Opinion mo yun. Siyempre, nasasaktan ka, mahal mo ko, di ba? Opo. Yun. Di ba? Okay. Okay. Okay naman kayo nag-usap. Opo, okay naman. Sige na, bulahin mo na yung mga tao. Bulahin. Totoo daw ba yung 10 million na binigay mo kay Aimee? Katarantaduan lang yun. Katarantaduan yun. Okay. Thank you. Napilitan ka lang Inano lang sa akin yun. Tinuro lang sa Kita mo na, mga ka-plastic, kung gaano tayo niloloko ng hindorotot na nilalang na ito. Na lagi na lang minimension si Aimee Marcos before, o Senator Aimee Marcos, na umutang daw o kumuha ng pera at ibinigay ni Culaong kay Aimee Marcos. Di ba? Hindi nga siya kilala ng tao. Tapos paano nangyaring may utang siya dun? May utang si Senator Aimee Marcos kay Culaong. Di ba? At ito naman, Yung 10 million. talakayin naman natin na kung saan nabalitaan nyo naman si Rosmar nagbigay ng donasyon o ng tulong kay Diwata nung mga araw na yun. Yung mga kasagsagang pasikat na si Diwata sa kanyang pares at is parang nailathala yata sa KMJS itong si Diwata nung araw na yon. O nabalitaan lang, nagtrending kasi nga dahil sa wonder story ni Diwata
Kaya maraming mga vlogger ang mga nagsipunta sa Pasay para personal na makita si Diwata. At the same time, marami rin mga vlogger na nagbigay ng mga tulong, kabuhayan, negosyo, pera, at kung ano-ano pa. Isa na rito si Ross Marta na isang social media influencer na kung saan ay binigyan niya ng bahay at malaking halagang pera itong si Diwata. So umentrada naman itong si Kulaong dahil ito po ang kanyang opinyon. Ito walang biro ito. Si Ross Martan Pamulaklakin ay maging mabuting bata sa akin. Mabuti yan. Actually, ninong ako sa anak niya. Pasensya na, Ross. Lahat na lang ng mga may kaya, mga social media influencers, artista, politiko, kiniklaim niya sa sarili niya na meron siyang inaanak, kumpare, naging kamag-anak, patalik na kaibigan, relatives, at kung ano-ano pa mga claims ni Norman Mangusin. Pero ni hagap man lang, wala akong nakita sa mga posts ni Rosmar na meron siyang Kulaong na nakilala at ginawang inaanak ang kanyang anak. So paano nangyari yun? Na magiging inaanak mo o ang anak ni Rosmar? Porket meron lang malaking pera itong tao ay nagre-react ka na. Pambungad pa lang sa opinion niya, parang isinusumbat niya na inaanak na daw niya di umano ang anak ni Rosmar. Kaya parang may konting kurot sa kanyang mga sinasabi. So ano nga ba yung kanyang pinag-iimutok? Panoorin natin. Mabuti yan. Actually, ninong ako sa anak niya. Pasensya na, Rosmar. Ninong ako sa anak niya. Yes, sa akin na invitation. But nung nakita ko siya na nandun kay Diwata, nagbigay ng 1 million at nagbigay ng bahay at kung ano-ano, hindi ako pumaten sa binyag ng anak niya. Pasensya. Bakit? Hindi Bakit? Sa totoo lang. Ako'y ninong sa anak ni Rosmar Tan Pamulaklakin. May 14 ho yun, alas 6 ng hapon sa Tagaytay. Tapos? Pero nung naisip ko lang, sabi ko, wala akong ano kay Ross kasi mabait na bata yan eh. Hindi tumalikod sa akin yan ni minsan. Hindi siya tumalikod sa akin. Kumbaga, sumikat siya, kinilala niya ako. Pero kasi ako yung taong may prinsipyo. Kumbaga, tinawag niya ako para baka daw gusto kong mag-ano kay Diwata. Katulad nung una sinabi ko, mayaman na yan. Ang pakainin natin yung mga walang makain. Yung mahihirap. So, yun. Yun yung sinasabi ko. Na nakapagsalita kasi ako dun sa mga vlogger na bakit kailangan si Diwata? Bakit hindi kayo sa mahihirap dahil walang views? Kaya hindi ako umatendo sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Yes. So, yun ho yun. Wala akong personal grudge sa kanila. But, ayoko lang ng mentality na meron sila. At saka hindi ko, alam nyo, hindi ko kailangang isasabihin makikisawsaw sa kanila. I have my own, meron ako sariling supporters. At nakilala ko, hindi dahil sa pagtitiktok, hindi ako nakilala sa pagtitinda ng pares o sa paglalabas ng singit. Nakilala ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. The only man who is stand against all odds. Wow. Sa mga nagbigay Bida ka sa'yo nga. ng kotse ng 1 milyon ng bahay, hindi worth it, di ba? Sumikat ba kayo? Wala rin. Hindi na rin kayo pinag-usapan. Kumari ko pa naman yung nagbigay dyan, si Rosmar.
Mare, may pagkakataon ka pa, bawiin mo yung binigay mo. Para ibigay sa'yo. Para ibigay sa'yo. Yun kasi ang pinag-iimutok ni Norman. Na kung bakit binigyan niya si Diwata ng house and lot at 1 million pesos na halaga na pera. At ngayon, sinisiraan na niya ngayon itong si Rosmar na nagpapakita daw ng singit for the views. Yun ang sabi niya. At hindi daw siya sumikat dahil sa pagbebenta ng pares. So parang kine-question mo yung marangal na gawain ng isang tao. Anong masama sa pagbebenta ng pares sa mga tao? Porket hindi ka lang nabigyan ng kaunting pera na parang gusto mong ipaiwatig kay Rosmar na dapat sa akin mo na lang binigay yung 1 million pesos para ma-donate di umano sa mga nangangailangan. O baka naman ibibigay mo lang yung 1 million pesos sa kasino. 'Di ba? Eh di paldong-paldo ka na nun. Kaya may konting kurot at tampo itong si Norman Mangusin kay Rosmar na hindi ko naman alam kung talagang kilala siya ni Rosmar o may something relevant sa buhay ng mga vlogger. Itong si Rosmar kay FLM. Di natin alam kasi mga that time na mga panahong sumikat si Diwata kasagsagan yun ng mga poverty porn Yung mga dumadaming vlogger na nagtumutulong kunwari, mga nagpe-pretend na charitable vlogger, pero ang pinakatotoo dito ay yung mga vlogger na yan ay tumutulong lang sila para ma-sustain nila yung views at malaki ang kanilang makukuhang revenue sa online kaysa sa pamimigay nila ng mga maliliit na tulong sa mga nangangailangan. 'Di ba? Ganon kasi ang mga ginagawa ng mga vlogger. At ngayon naman ito si Norman Mangusin may tampo kay Rosmar Tan dahil nga bakit si Diwata pa ang binigyan ng mga ganong kalaking halagang pera meron daw namang mas nangangailangan pa. 'Di ba? So nangangahulugan si Norman Mangusin ay tinutukoy niya ang sarili niya. Certainly he asked some help from Rosmar, 'di ba? So nangangahulugan inggit siya. Oh, real talk yan. Idol, dapat ikaw ang binigyan ni Rosmar ng 1 million. No. Hindi ko rin tatanggap. Sasabihin ko sa kanya, bumili ka ng mga damit. Tsinelas. Bigyan mo ng tsinelas yung mga walang Kalokohan tsinelas yun. sa gilid ng underpass at flyover. Bilan mo ng damit yung mga batang walang saplot dyan sa lansangang pakal. Yun ang sasabihin mo sa kanya. Mas marami ka matutulungan. So yun ang sasabihin ko. Kalokohan yan na hindi mo tatanggapin ng 1 million. Tampo lang yarn. Diba? So magtungo naman tayo. Ito yung naalala nyo po mga ka-plastic na ito, magtungo muna tayo dito sa live stream nila ni Alex Pabella. Dito, kung matatandaan nyo, may sinabi siya dito, mga ka-plastic. Gusto kong mangumusta. Kaya yun, nangungumusta lang po ako. Puro ka kamusta. Nakailang kamusta ka na sa live stream ngayon? Sa aming mga manunod dyan, maraming salamat sa inyo, no? Oo. At loobin ng Diyos na ang kapayapaan sa ating puso't isipan ang mamaya palagi. Oo. At sabi ko nga dito sa aking kaibigan,
loobin ng Diyos, pagkaloob niya na alisin ang pot, hinanakit, tampo. At sa manang loob, Ah. kayo magkaisa. Malabo mangyari yun. Tingnan mo nga ngayon, tinatawag niya si Food Genius na food poison. Diba? Ikaw, claim ka ng claim na ipagdasal natin si Norman Mangusi na magbago at tanggalin ng poot at galit sa kanyang mga puso. Pero, ito pa rin siya ngayon. As usual, bumabalik na naman ang sungay ni Norman Mangusin sa kanyang YouTube channel. Kasi sinisipat-sipat niya nung una baka sakaling ma-take down ng kanyang channel, pero nung nalaman niya na parang nakakapag-able siya to lives on his YouTube account, ay ang nangyayari, patuloy at patuloy pa rin siya. Baka kinakapa niya muna, baka mamaya maban yung kanyang YouTube channel. Ngayon nakapag-live stream siya in the first place. And the second time, he was live stream again kahapon. And then ngayon, kanina lang, meron na naman po siyang live stream. Oo, tayo magkaisa at tayo maging mas na-importante pa rin, mababang loob. Gano'n naman Oo, mababang loob na lang tayo at pagpalain tayo ng Diyos lagi. Hindi ka pinapakinggan. Maraming salamat po sa inyo. Bay, maraming salamat sa ating manonood. Bay, sobrang ano na eh, sobrang gabi na. Oo, 543 na naman. Oo. Alam ko nabanggit nila Alex Pabella yung tungkol dun sa negosyo, pero sabi nga ni Norman Mangusin dito, wag mo na banggitin kung ano yon. So ito po yun. Siya rin mismo nagbanggit kung ano yung plano nila sa kanilang negosyo. Eto. At syempre, shout out sa Alpha Fuel. Oo. Is Alpha Fuel your boss in Tayabas, Quezon? No. Alpha Fuel, I'm a partner. Parker. Support po kami from Tangent. Mabuhay ka. Eh, partner po ako dyan. Hindi pala. Investors. Yes. Oo, yan ho yung aming magtatayo ho kami ng marami-rami ng konti niyan. Yan naman ho ay hanap buhay na marangal. Opo. At syempre yung aking partner na si Alex ay shoutout. Kami kanina ay naglaro ng golf. Gising ba siya? Pare? Romel, gising ba si Alex? Pipilitin ho natin na mapababa ang kahit sa atin man lang. Baka kaya nating medyo maibaba ng konti ang presyo ng gasolina para sa mga Talaga lang. Talaga ba? At ngayon, nasabi niya po na nag-i-invest siya sa Alpha Fuel, mga kaplastik. At sabi nga ni Food Genius, ay inaangkin na naman niya ang negosyong Alpha Fuel sa lugar ni Alex Pabella. So nangangahulugan na ang trip naman ni Norman Mangusin sa mga oras na ito, since hindi na niya kaya makapag-scam sa mga OFW, ay ang pagsamantala, siguro ito, pagsamantala, na yung kanyang magiging investment daw ay ang Alpha Fuel. Yan ang sabi niya. Kasi nga, itong si Alex Pabella isang sikat na personalidad sa Marinduque na kung saan napakarami ng branch niya ng gasoline station. Yung tinatawag na power Petromac, mga kaplastik, Petromac fuel branches, napakarami. And that's the reason why kung bakit si Alex Pabella ay napakayaman na tao at maraming mga sasakyan na ipineplex sa kanyang Facebook account. Plastic.
At ngayon naman ay nakikisyoso o nakikiepal itong si FLM dahil sa plano nilang magnegosyo ng Alpha Fuel na sinasabi niya. So magtungo naman tayo dito sa isa pang konteksto, mga kaplastik. Hindi na makatao yung ginagawa ng Food Genius sa totoo lang. Yes. At kilala na po siya. Kilala na siya. Congrats ha. Nga pala, congrats, attorney. Hindi na makatao yung ginagawa ng Food Genius sa totoo lang. Yes. At kilala na po siya. Kilala na siya. Congrats ha. Nga pala, congrats, attorney. Attorney. Sabi nga ni G. Hitfield, kilala mo na pero wala ka pa rin magawa. Yun na nga ni. Ayan, sabi naman ni Dan Onze, hindi niya alam ang real name kahit ang magkaso siya, hindi naman mag-stand sa court yan. Hindi na siya pwede magmura. Tandaan nyo yan, pinagsabihan na yan ng abogado. Pero tingnan natin sa mga susunod niyang live stream, baka malay mo, may isa na namang mura siya dyan. Sabi ni Dexter Vega, hindi mo kilala yan. Bigyan kita ng clue, Norms. Wala pa rin nakakaalam kung sino si Food Genius, mga kaplastik. Sabi naman ni John, nakapokus siya kay FG ngayon. Kasi pag kay MG, another kaso na naman, naabuti niya. Then, malalaman natin kung talagang aabot sa punto na mababanggit na naman niya itong si Makagago. Pero sa ngayon, parang hindi pa niya pwedeng gawin. Baka naghahanap pa lang ng buwelo. Ayan. Yumayabang na kasi meron na siyang gas. Ba, fuel na. Fuel injected na ang utak ni Norman, mga kaplastik. Sabi nga ni Norman Scaber Manguzin sa kanyang Facebook dummy account, sabi niya, Friends of Food Genius, dati ka pa niya kilala. Ikaw si MG na naging caregiver daw na tagaugas ng wet packs sa abroad na naging abogado na ngayon. Parang personality niya din na pabago-bago. Hindi niya talaga makikilala yan si Food Genius. Plastic. So, magtungo naman tayo bago sa pagtatapos ng ating commentary dito. Patungkol dito sa lumalabas sa social media. Ito po yun. Ipinaliwanag niya dito ang kanyang depensa regarding dito sa lumalabas sa kanyang opinion regarding dito dun sa Rappi Tulfo in action na may nagreklamo na nabanggit din ang kanyang pangalan. By the way, ito po yun. Wait. So ito, panoorin na natin po. Milyon po. Sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media, Opo. okay. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya sir Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, di po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo?
Opo, nung nasa mag-imbes daw po sa niya, imbes na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbes, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po 262,900 po ako. Yung iba po may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano na kayo nakumbinsi mag-invest sa kanya para saan? Anong gagawin? Ano po yung kasi sa Timpayaman po yun sa Speed Finance. Ano po yun yung may kikita daw na every 2 months, may 8%, may 4%. Depende po sa contract na niya. May mga contract po yun. Bakit nabanggit yung pangalang Timpayaman? Medyo hindi ako makagets dito sa sinabi ni ate, ni Lola. Bakit pati yung Timpayaman na involved dito? So nangangahulugan meron na palang ginagawang something ang Timpayaman noon ng mga panahong yun. Diba? Di ba nareklamo na rin ng Timpayaman na asawa ni something na inirereklamo dahil dun sa pwesto ng kanilang tenant sa MOA Arena, something, yung mga events nila ng Timpayaman that time. Di ba nareklamo din yun? Dahil ang paliwanag ng kampo na yon na may-ari ng Timpayaman na vlogger, ang sabi niya is sobrang mahal daw ang pag-organize ng mga events na yon. Pwera pa yung mga pabayad sa mga empleyado, bouncers at iba pa sa mga deal with na mga SM. 'Di ba? Ang dami niyang piniliwanag doon kung bakit napakamahal ng pwesto ng araw na 'yon. 'Yun ang inireklamo ng isa sa mga tenant na halos walang kinita doon sa paninda na 'yon, na nakihalibilo kasi ang pangako ng leader ng Timpayaman ay parang maglilibot siya sa bawat tenants at i-endorsoin yung kanilang mga produkto. Pero hindi tumupad sa usapan siguro o hindi tumupad sa usapan nila. Kaya yun ang nangyari. Parang ang nangyari, picture taking lang ang nangyari, saglit lang umalis na. Di na sila pinansin ng mismong leader ng Timpayaman. So hindi ko lang gets kung bakit pati dito sa reklamo ni Lola ay na-involve din yung Timpayaman dito. So nangangahulugan, hindi ko lang pwedeng allegedly ba mayroon bang ginagawa ring scam to mga to? 'Di ba? Hindi natin alam. Kasi bakit nabanggit ni Lola to? Speed Finance. Ano po yun yung may kikita daw na every 2 months, may 8%, may 4%. Depende po sa contract na niya. May mga contract po yun. Okay naman po nung una, nabibigay naman po niya yung income ng mga pera namin. Kaya lang nung mula June last year, yun na po, pahirapan na. Puro na lang siya paasa. Katulad ko po, may sakit po ako, sir. Sabi ko, kailangan ko na talaga yung pera ko kasi kailangan ko magpagamot. Pero wala lang po siya, paasa lang po siya. Ganun po sa mga investment cam, una pakagating ka, parang pyramiding din po yan. Yung perang ibinabayad sa inyo na may dagdag na malaking porsyento, yun po ay nanggagaling din sa mga nare-recruit. So kailangan para hindi po mahintuyan yung scam na yan, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga new investor. Pag huminto na yung new investor, wala nang pambayad. Yun nga po, sir. Siguro kasi kaya hindi na siya... Wala nang pambayad sa... Pahirapan na po talaga. Yes, sa mga naunang miyembro, doon na siya babagsak. Dapat man pag meron mga ganong investment, tatanungin niyo muna. Ayan nga yung po. perang i-invest namin, saan nyo i-invest yan? Bakit makakapagbigay ka ng malaking porsyento pabalik? Diba, dapat yung tinatanong nyo. Buenos dias, señorita. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días también. ¿Cómo está allí? Aquí está bien, pero sa mga nangyayari sa Rappi, ito, stress na stress talaga kami sa Rappi kasi 4 na taon namin itong naghihirap kami sa Rappi dahil kinuha niya yung load namin na 4 na taon. Permiro dyan sa channel niya, naging host ako dyan po, Tapos maraming mga pangyayari po. Una niyan, humanitarian po. Ginamit po nila yung FLM. Kasi nung nakulong si FLM, nag-vlog sila dyan, sir, na yung nakulong daw is Kawanis. Tapos ang...
So nangangahulugan yung opinion ng babae dyan. Walang kinalaman si Francis Leo Marcos. Kasi that time daw nakakulong daw itong si Culaong. Pero ang pinupunto dito sa video na ito, ang inirereklamo nila yung kumpanya na yan na binabanggit nila, mga kaplastik, na kung saan ay in-scam sila na nangangako na ibabalik nila ng mas malaki yung naipangakong porsyento sa mga investors. Diba? So nabanggit nga ng babae dito na ginamit daw itong pangalan ni Culaong na Francis Leo Marcos sa mga ganung bagay. So parang ang nangyayari dito is malinis si Culaong. Parang yun ang pandinig. Sa pandinig ko lang parang yun ang lumalabas. Walang kinalaman si Culaong. Nabanggit lang yung pangalan niya. Pero sabi nga dito sa post ni Magsasaka Vlog, pag ito'y matuloy mag-file, wasak talaga. Yan si Culaong, 2 pa lang yan. Hindi niya siguro inintindi yung paliwanag ng 2 to. Di ba ito yung pagkakapaliwanag? Ginamit po nila yung FLM. Kasi nung nakulong si FLM, nag-vlog sila dyan, Diba? sir, na yung nakulong daw is Kawanis. Tapos ang hawak daw nila yung totoong FLM. Kaya doon sila nagsimula, sir, ginamit nila yung kambal na biit. Kasi ako, sir, ma-express ko lahat kasi matagal ako dyan eh. Magkano perang na-invest niyo po, ma'am? Ako po, yung unang pinadala ko po is 5,000 kasi inano pa nila ako noon, hinabol-habol nila ako kasi nandoon ako sa nagbakasyon kami ng amo. Ang July tapos yung nobyo ko ang nagpadala sa kanila ng 5,000 kasi kailangan ko daw mapasok kasi magsasara na daw kasi sir, ang dami talaga nilang kalukuhan, sir, yung arka daw ninuwi, ganun sabi nila. So ngayon, nagpadala yung nobyo ko pagkatapos, nang nauwi ako ng August last year, ayun, talagang kinulit ako ng Iban ni Raga, yung Iban ni Raga na pumasok na talaga ako kasi ang dami, sir, pinasa ko na dyan ang video, sir, na nakapasa po ako ng 100,000 po, sir. Tapos, simula nung, sir, sabi nila ang kontrata, mayroong tubo every 2 months pero wala po akong natanggap ni kahit sintimo, sir. Ito yung nakakalungkot talaga na tuloy-tuloy nangyari despite the fact na tayo nagbibigay palagi ng warning dito, hindi tayo nagkulang na kapag meron po nag-offer sa inyo ng investment na kapalit ay napakalaking interest na babalik sa inyo, double your money. That's what we call too good to be true. If it's too good to be true, then it is not true. Yun nga po, Kasi sir. dapat ang tinatanong nyo agad, mag-invest ako ng 1,000, babalik sa akin 2,000, saan mo invest din yan para yan ay tumubo ng ganun kalaki. Meron pang nasabi, mag-invest ka ng 100,000 in a matter of weeks or months, 100,000 mo mag-150,000. Kung yung bangko nga hindi kayang gawin yan. Yan pa kaya kung sino-sino tao lang dyan. Yun Dapat we should be asking ourselves na yung perang ibabayad nyo sa amin ng mga investor na dodoble halos, kung minsan pa nga triple, saan magagaling yun? Ang sagot, sa inyo rin umiikot sa mga maluloko. Pag wala nang maloko, putol na. Colonel J. Guillermo, Chief Response Unit Anti-Cybercrime. Yun na nga ang problema. Marami kasi nung that time, mga panahon ni Culaong, napakarami talaga mga networking na lumabas. Mabuti na nga lang ngayon, sa panahon ngayon, wala na yung mga networking na yan. Hindi ko alam kung buhay pa yung front row. Wala na ata eh. Maraming mga nag-invest dito ng mga networking. Kahit ako, hinihikayat ng mga katrabaho ko na mag-invest sa kanila eh. Kaya ang tanging rebat ko lang sa kanila that time, sabi ko, kung gusto nyo akong payamanin, kayo ang magbigay ng investment.
ako magpapalago. Ganun lang kasimple. Ba't ako magbibitaw ng pera? Ang layunin ko nga, di ba? Magpayaman. Ba't ako magda-down payment ng 10,000 pesos para lang mahikayat nyo akong sumali sa mga ganyang klaseng networking? Kaya nga ako sasali sa inyo dahil wala nga akong kapera-pera eh. Di ba? Dapat kayo magbigay ng pera sa akin para palaguin ko yung sinasabi ninyong networking. At the same time, mag-i-invite din ako pero ganun din ang gagawin nila. Kayo rin ang magbibigay ng pera sa mga yon para mapalago nila. Pero hindi eh. Ba't kami ang hihingian nyo ng pera wala nga kaming pera? Tapos pangangakuan mo kami na kapag marami ako na-invite ay may malaki ang tsansa na yumaman ako. Hindi naman ata parang ikayayaman ko yung mag-invite ako ng tao. Kasi ang mangyayari dyan, pag nag-invite ka, sa'yo mag-i-invest yung tao. Sa'yo magbibitaw ng pera. O di ganun-ganun lang din yan. Ang mga panalo mostly dyan, yung mga kumpanya ng networking, hindi tayo. Biruin mo yun, bebenta mong sabon na Kojic. 10 beses ang halaga ng itinaas kumpara sa Kojic na nabebenta sa grocery. Samantalang parehas lang naman din natutunaw yun. Di ba? Parehas lang din naman Kojic yun. Kaya yung mga lumabas sa Rapi Tulfo in action na may isang lalaki na nagflex ng mga sports car, na nakatira sa kondo, na hindi nakapangalan sa kanya yung deed of sales. Napatunay na sa kanya talaga yung sports car. Dahil ang sabi sa kanya ng front row, noong mga araw na yon, ay pinahiram lang sa kanya yon para maipakita sa social media na kunwari ay umasenso ka na. Diba? So ang pinag-uusapan natin dito is kung may kinalaman ba si Kulaong dito. Kasi nga, ang sabi dito sa mga opinion ng mga nagreklamo kay Rapi Tulfo ay ginamit daw yung pangalang Francis Leo Marcos sa mga kalokohan ng mga nag-i-scam na negosyo. 'Di ba? Pero sabi dito sa comment, mga ka-plastic, medyo signal Sabi dito ni Chandril Ervin, tangina, nakakairita si Tulfo sa interview niya kay Sir Kalinisan. Ayaw bigyan ng chance na magsalita at parang hindi nakikinig si Tulfo. Okay, wag si Kalinisan. Bakit si Kalinisan dito? Wala naman. Puro Kalinisan ni issue to eh. So magtungo tayo dun sa rebat ni Kulaong dito sa opinion ng nagre-reklamo kay Rapi Tulfo way back noong mga panahong yon. Ito po yun. Ito. Malungkot po talaga, sir. Ito tayo ng ebidensya na kung saan is ito. Malungkot po talaga, sir. Ito. Ang dami po. Mga naloko nitong Levi. Wait, aka... Levi. Opo, paano kayo naloko? Ano po yung motive? Sa ano po to, sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media, okay. Opo. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya, sir eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbest daw po sa imbes na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbest, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano kayo nakumbisi sa kanila? For sure, hindi papalabas ni food poison yan.
So yung ibinibintang ho sa akin, marami rin nalokong OFW. Ang totoo nun ay marami hong gumamit ng pangalan ko. Isa na nga ho yung Levi o Levi Insyong Wata na milyon daw yung nakuha sa OFW. Ayan, na Rapid Tulfo in action na yan. Na Rapid Tulfo in action na siya. As in, ang dami. Di ba? So, tapos, may mga nagsabi na ako daw ho yun ng loko. Maliwanag ho yan. Napunta na ho sa Rapid Tulfo in action. So, kung marami sila, o sabihin na natin 100 sila, dito lang sa isa, 290,000. Tapos doon sa isa iba daw ay milyon. Kung 100 sa 290,000, di 29 million yon. Tama ba? Ngayon, yung iba may milyon, baka nga 40 to 80 million. Parang tama nga. Pero hindi ako. Yung Isong Wata o yung Levi. Kasi bago ko, nung pandemic, nag-iisa lang ako As in alone lang. Tumulong lang ako sa kakayahan ko, sa capacity ko, inubos ko lahat. Pati yung savings namin na mag-asawa, sinama ko. Pati yung binentahan ko ng bahay, binentahan ko ng lupa, isinama ko, ipinamigay ko lahat. Anong nangyari? Nakulong pa ako, tapos pinagbintangan pa ako na nanloko ng OFW. Ayun. So for sure, si food poison, hindi niya to ipapakita. Kasi ito yung ebidensya na may gumamit lang ng pangalan ko. Ayun. Hindi naman bale, at yan naman darating yung araw ng katotohanan na ilalabas ko lahat yan. Darating ho yung panahon, lalabas din naman lahat ng katotohanan. Hindi ho yan maitatago. Kasi yung katotohanan ho sisingaw at sisingaw ho yan. At yung kanilang mga baho, sisingaw at sisingaw din. Yun lang. Same as well to you. So, sinasabotahe ho nila yung ating live. Okay lang, wala naman tayo sinasabi. Nagkataon lang na may nagtanong lang. Kaya naman, naalala ko, nga pala, merong naipalabas si Senator Rapid Tulfo dati na mga OFW, maraming OFW ang nabiktima at talagang milyon nga ang nakuha, which is hindi naman ho ako. Ayun, pinakita ho ni Senator Rapid Tulfo yung pangalan. At nasampahan na ho ng demanda yon. Wala na ho akong alam. Kumbaga, ang ginawa ng vlogger na yon, ginamit niya ang vulnerability ng aking mga supporter. Nagpanggap siya na ako, ginamit yung pangalan ko. Narinig niyo naman, sinabi ng complainant, ginamit ho niya yung pangalan ni Francis Leo Marcos. So, pustahan tayo, hindi papakita ni Food Poison yan. Hindi niya papakita yan. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless you. Kaya po ako nag-relive kasi nawala po yung live natin kanina. Thank you again. Amber Jade, Peli, Anita Bautista, Honey Asia, si Ems Pascual, lahat ng mga taga-Hong Kong dyan, si Aiden Tade, Ma'am Jajakap, Ma'am Eli Maureen, Ate Janice, Ate Odette, Barang Joseph, Ate Tess FLM Canada, shoutout sa inyo, Team Pakshet, Gangster of Manila, mabuhay po kayo at maraming salamat po. Mabuhay kayo and I love you guys. God bless you. Pagpalain kayo ng Diyos. At sabi ni Michela, shout out. Okay. Honey Nation, shout out. Mr. Papampam, shout out. Shout out sa inyo lahat. Mabuhay kayo. God bless you. Maraming salamat po. At syempre, dito sa Baguio Content Club, thank you. Sir, maraming salamat. Wala akong cup. Thank you very much. God bless you. Kay Alvin Chio, kay Don Cardona, thank you. Kay Bash, Adrian Doria, thank you. Siyempre, si Naida Sunga, thank you. Si Salvi Balaoro, thank you. Thank you sa lahat. Okay, God bless you and out. So pinabubulaanan na nga yun ni Nicolaong yung nangyari way back doon sa Rapid Tulfo na nareklamo ng mga dalawang complainant
Na yun nga, nabanggit na nga niya yung pangalang Francis Leo Marcos pero hindi yun ang pinupunto ng dalawang taong yun. Baga yun nga yung point of view dun. Porket nabanggit lang ang Francis Leo Marcos, yung mga kampo ni Makagago ay nagpapanik attack na naman at binibigyan na nila ng kahulugan na si Francis Leo Marcos ang may kagagawan. Pero hindi ko sinasabing pinagtatanggol natin tong si Culaong. Pero hanggat wala namang napapatunayan na ebidensya nakasama itong si Culaong sa mga pangyayaring ito at wala tayong malinaw na patunay na kasama siya doon sa mga pangyayaring yon, ay hindi pwede tayo mag-conclude sa mga ganung bagay, plastic. Gaya nga ng kinoment ni Mark Jason Warnaculahewa rito na parang sabi niya ay hindi pala siya yung masama, no? Napagbintangan lang pala siya. So nangangahulugan mga ka-plastic, hindi naniniwala si Makagago rito. So malaya naman tayo sa mga kanya-kanya nating paniniwala pero I think is baka nga naman may something na involved siya doon o baka naman may something na talagang hindi siya involved doon. So may 50-50, o di ba? Kumbaga sa win-win situation na sinasabi ni MG. Sabi nga ni JR, balik ang aangas na naman niya. Sabi nga ni Elizer, katahay, tuloy ang season 5. At yun na nga, inaantay na natin yung season 5 mga ka-plastic na kung saan ay gagawa na naman ako ng music video ni Culaong na pang season 5 mga ka-plastic. Sa ngayon wala pa akong magagawang season 5 theme song dahil wala pa naman eh. Hugas kamay si Culaong, galit siya kasi hindi siya yung nakapangbudol doon. Malamang, pero buti nga hindi siya nakapangbudol eh. Kung if ever na nakapangbudol siya doon, di nabanggit din yung pangalan niya kasi yung mga panahong yon nakakulong si Culaong kaya hindi nga siya pinagdiinan ng dalawang nagrereklamo. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.